I go Tulpo. Oh. Tomorrow, then we meet in Manila. Oh. I go blacklist. Yeah. For you. Alam niyo na hinaapi yung kapal yung Pilipino, kinakampihan niyo yan. Kami nag-usap kayo, di ba? Ano yan, pera-pera? Lagi po niyang pinagtitripan yung mga therapist ko. Pinagbantaan niya po lahat ng therapist ko na you want. Makipagtulungan po kayo, sir, sa immigration para ito naman pong mga kababayan natin na naapi makakamit man po ng tamang hustisya. Ano po, Colonel, sir? Yes, sir, Rafi. Kami po ay makikipagtulungan po sa ating Bureau of Immigration at local government po ng Ahel. Kamusta po kayo after po ninyo ma-air sa aming programa kahapon? Sa ngayon, hindi pa po kami nakapag-file ng mga complaint, pero napasara na po yung biking bar. Ito po bang si Sir Kim Taewon ay nag-reach out po sa inyo nung kayo po ay dumulog kay Sir Rafi? Hindi na po siya nagpakita sa amin. Ano pong balita niyo sa kanya sa ngayon? Wala po kaming balita sa ngayon. Hindi po namin alam kung asan siya. Ano po ba yung dahilan bakit umabot sa punto na kayo ay pinagbumura at pinagbantaan niya na papatayin? Hindi ko po alam, ma'am, kung ano po yung galit niya sa akin. Siguro, ang ikinagalit niya, yung pinagtatanggol ko ang aking mga therapist. Natural lang naman po, nakampihan ko o pagtanggol ko ang aking mga trabahador. Kasi parang pamilya ko na rin po yung mga yan eh. Kaya ayoko po kasi sa lahat yung mga inaapi. Itong si Sir Kim Taewon, hindi naman kayo ginugulo na? Hindi naman po. Hindi na po namin siya nakikita na daan dito. Ma'am, ito po bang si Sir Kim Taewon ay kilala nyo ba talaga na regular dito sa Walking Street or hindi po? Hindi po. Never ko pa po siya nakita. Kahit pag pumupunta po kami sa Walking Street, hindi po namin siya nakikita doon. After po nung nangyaring harassment po sa inyo at sa mga therapist nyo, gaano po kayo naapektuhan? Sobra, ma'am. Lalo na po yung business namin. Medyo takot yung mga clients namin na pumunta ngayon dito. Siyempre, unang-una nawalan ng kita yung mga therapist ko. Dati, kumikita sila sa gabi, nakukuha nila yung mga pamasahe nila, mga pagkain. Ngayon, medyo, kaya abonado. Medyo tinutulungan ko sila, ganyan. Pansamantala lang naman po yan. Pag lilipas din po yan. Ano po ba yung gusto nyo pong mangyari regarding po dito sa inyong reklamo? Yung mapakulong po namin siya, tapos mapa-deport. So, wag po kayo mag-alala, ma'am, dahil gagawin po natin ang lahat para po maaksyonan po yung inyong reklamo. At ngayon po, pupunta po tayo kay Mayor po para po makausap po ninyo siya ng personal na mahingi natin ng tulong regarding nga po dito sa pangaharas sa inyo ni Sir Kim Taewon. And at the same time, hingi rin tayo ng update regarding po doon sa pagpapasara nila sa bar. At maliban po doon, ay pupunta po tayo ng police station naman para makuha ng kayo ng statement at ma-file po natin yung inyong kaso sa Hall of Justice. Okay po? Okay po, ma'am. What was the action taken po ng ating LGU regarding nga po dito sa inilapit po ni Ma'am Beverly? Unang-una pong ginawa natin, no? So pinasara po natin muna pang samantala yung Vikings bar na yan dahil po for sanitary reason. Kailangan po muna nilang ayusin lahat ng mga problema. So, ano po ba yung findings po natin doon specifically? Specifically po may nakita kaming mailan na ipis, no? Tapos yung waste segregation po nila, hindi po nila nagagawa. Kaya po namin sinara. Kailangan po nilang ayusin muna yan. At yung sa grease trap po nila, hindi po nakalagay na maayos. Yan po yung mga rason natin, bakit po natin sinara ngayon. So, ask lang po natin, sino po ba ang may-ari po ng Vikings Bar? Ayon po sa mga records po namin, si Miss Milan po ang may-ari at papatawag po natin yan siya para po ayusin po yung mga problema muna nila ngayon. Hindi pa po kasama yung kay ma'am. And then regarding po din sa Korea National, nung time po ba na nag-inspect tayo, ay nakita po ba natin siya? Wala po daw sila nakita, yung mga inspection team natin, no? Wala di raw nila nakita yung Korean National or yung owner po, wala rin daw po yung mga nagtatrabaho lang. Kaya po natin kapatawag niyan yung owner para po malaman po natin kung sino po yung Korean National na tinutukoy ni ma'am. So ano na lang po yung mabibigay natin na assurance para po dito sa kila Ma'am Beverly?
Ang assurance po mabibigay ko sa kanila, oras po sumulat po sila. May formal complaint na po sila sa ating tanggapan, tayo po'y gagawang action kagad. Ayon po sa complaint nila. Iba pa po yung kagabi. Iba pa po yung sa inyo, ma'am. May hintay lang po namin ngayon yung pong formal complaint nila, ma'am. Thank you po, Mayor. Thank you po, Mayor. To our foreigners that are visiting our city, we are assuring that the cleanliness of the restaurants and the bars that you're coming in, we are trying to fix everything so that there won't be any problem in the future. Thank you so much po, Mayor, and God bless po. Ay, Thank maraming you po. salamat po. Nandito po tayo ngayon sa Vikings Bar and Restaurant kung saan ito po yung bar po na nirereklamo po nila Ma'am Beverly kahapon. So makikita nyo po sa aking likuran, ngayon po ay napasara na po sila ng LGU Angeles ayon din kay Mayor Lazartin. So ayon po sa kanila, kahapon po ito ay nag-ooperate pa pero sa ngayon ay wala na po. Makikita nyo naman po nakakandado na po itong bar na ito. Kilala nyo po ba ito? Bouncer dyan? Wala pa po dyan. Wala. Baka po kilala nyo to. Ito po, Kasi taga dito talaga eh. mga dayo lang. Usually kasi yung mga yan, hindi naman sila talagang nagbo-work dyan. Kumbaga parang hatid lang yung mga boss, parang mga ganun lang. Hindi po sila nagstay dyan. Hindi. So, hindi sila identified talaga. Sila dyan, siguro kilala sila dyan. Pero Outside. sa mga outside mga tao, hindi ka kilala. Saan po ba nangyari dito yung insidente kung saan kayo po ay hinaras isang Korean national and then yung kanyang mga kasamang mga bouncers po na Filipino? Kami kasi paggabi, nakaupo kami dito, nakatambay. Tapos yung mga client na dumadaan, tinatawag namin. Minsan nagbibigay kami ng calling card. Yung Koreano na yon, hindi po namin siya kilala. Mula po doon, pag naglakad na po yan, kasama yung mga bouncer, hanggang dito, titingin na po yan dito po sa kabilang kanto. Itong bagong AMS na yan. Titingin na po yan dito sa mga therapists. Tapos, maya-maya, liliko lang ng konti, pupunta na dito. Tsaka niya pagsasabihan yung mga therapist ko na, are you lady boy? You have suksok. Siya po ang nagsasabi kung meron suksok dito o wala. Ano pong suksok? Ang suksok po sa Korean po language po yun, pero sa Pilipino may extra service. Opo yun. Ang sinasagot po siya ng mga namin, therapist, wala po kaming ganon. Tapos, the next day, gano'n na naman po ang gagawin niya, manghaharas na naman. Ang sasabihin na naman niya, I kill you. The last na po, lagi nagpipicture po yan, ma'am. Yung last na nag-away kami na insidente, doon po yun, ma'am, doon sa itaas. Nahabol ko kasi siya. Saan po? Doon po sa may kabilang Doon building? sa may mga bato na yun, kabilang building. Paalis na po siya doon, ma'am, kaso nahabol ko pa. Kaya doon kami nagkatalo. Ngayon, yung mga bouncer, imbes na siya yung awatin, ako po yung inaawat ng mga bouncer. Kaya ganyan niya akong nasaktan nung time na yon. Tapos, pinagbantaan niya ako na papatayin at saka minura. Yun na po yung nasa video. May sudok po, yun na po yun. So, ma'am, gaano po katagal nangyari yung insidente na yun? Matagal din, ma'am. Siguro nasa 1 oras din yun. Pinagbantaan po niya kayong papatayin? Opo, hindi lang po ako noon, pati na yung mga therapist ko. Oho. Lagi po siyang ganun. Tapos hinihingi niya yung permit ko, mga ID. Tapos ipapasara daw po niya yung building, yung yung shop. Ganyan. So, ma'am, paano po natapos yung pangaharas sa inyo? Ang kasama niya pong bouncer nun, ma'am, that time, 4. Isang naka-orange, tapos isang naka-black, tapos yung white. Yung 2 bouncer nakaharang sa akin, yung isa nahila na siya papunta doon sa sasakyan. Ayaw pa niya, lumulusob pa siya nun eh. Kaso, tapos yung isang bouncer pa, dinala na siya doon sa sasakyan. Doon lang po yung nahinto nung naisakay na siya sa sasakyan. Yung mga bouncers po na yon ay, kumbaga, nakikisaw-saw din po ba sa inyo? Opo. Ano pong sinasabi? Lagi nila sinasabi, lasing yung boss namin, wag na patulan. Kaso,
Lagi naman pong ganun ang ginagawa ng boss nila. Pero during that time, lasing talaga. Opo, pati po sila nakainom po that time. Sa part po ng PNP, ano po ba yung ating naging aksyon para po matulungan at matugunan yung kanilang problema? Kahapon po, after nung live interview natin, natapos na po ng ating investigator yung mga dokumento para po mapailan po ng kaso itong si Kim Taiwan on the complaint po ni Ma'am Elizabeth for cases of physical injury, oral defamation, threat, unjust vexation, and slander by deed. Ganun din po, nakuha po natin yung identification ni Kim Taiwan. Nagbase po tayo doon sa mga records na hawak po ng ating Traffic Enforcement Unit last 2022, kung saan ito pong ating suspect na si Kim Taiwan ay na-involve sa isang traffic accident dito sa Angeles. So naibigay na rin po namin sa Bureau of Immigration through email, at yan po ay na-receive na po nila kaninang 8:30 ng umaga yung pong aming endorsement na ma-verify po itong pagkatao ni Kim Taiwan at ma-check po natin kung meron pong violation sa immigration. Doon po sa mga nagbanggit po natin na possible cases na may sasampa kay Sir Kim Taiwan, so ano po ba yung ating naging grounds? Malinaw po doon sa statement po ng ating victim na nagkaroon po ng pananakit, pananakot, at saka yung mga salita po na hindi po magandang pakinggan. At yan naman po ay supported po ng mga videos na ipiniresenta sa atin ng ating complainant. So malakas po itong kaso na ipapile natin against po dito kay Kim Taiwan. Siguro po today, may additional cases po tayong ipafile against doon sa mga bouncers na kasama rin po ni Kim Taiwan nung mangyari yung insidente. And very fortunate naman na though wala sila dito sa area ngayon dahil nakasara yung establishment, naging maganda naman po yung coordination natin sa environmental health services po ng City Hall ng Angeles. And from their sanitation office, nakuha po natin yung mga identities ng mga bouncers na gusto pong ireklamo ni Ma'am Elizabeth. Wag po kayo mamatakot kung meron man kayong na-file na kaso doon sa ating mga nabanggit. At ang PNP naman po ay nandito para maging patas po sa lahat. Maaari po na pagdating ng araw, maulit yung ganitong insidente. Ilapit nyo lang po sa PNP at muli po ay ating actionan po. Po ng immigration, paano po ba natin sila matutulungan? Opo, sa ating immigration na we welcome mga ganyang mga complaints against foreign national. Tinitingnan din po natin, mayroon tayong procedure niyan, SOP. You can file a complaint sa dayuhang yan, yung Korean si Kim Dae-woon, no? At mayroon tayong opisina, you can first submit yung complaint natin sa ating Central Receiving Unit. Then yan po ay endorse po natin sa ating Intelligence Division para mag-conduct po ng investigation. If it warrants, mag-proceed po yan sa ating Legal Division na kung saan doon po ititingnan nila ang basis na possible deportation case na ipa-file sa taong yon. At tayo naman ay mag-a-act at actionan po natin kung anumang iyong complaint na gagawin. Gaano po kaposible na pwede pa rin siyang ma-deport despite na
meron siyang visa po. Opo. We have to understand ang visa po, hindi naman po yan right na magstay. Privilege lang po yan. At anytime po na siya po ay may violation sa ating batas, that could be a basis for us to cancel yung kanyang visa at hindi na siya i-deport po natin. Hindi po lisensya na porke mayroon siyang permanent visa dito na pwede niyang gawin kung anong gusto niya at hindi na siya sumunod sa ating mga batas. Yan pong kanyang ginagawa kung yan po ay hindi sang-ayon sa alituntunin ng ating bansa, pwede po yang maging basihan para i-cancela po yung kanyang visa at mag-file tayo ng deportation, paalisin sa ating bansa at isama po yan sa ating blacklist para hindi na makabalik sa atin. So sa ngayon po sir, ano na lang po yung inyong mabibigay na advice para po dito sa ating mga complainant? Okay, sa ating complainant, Ma'am Beverly, you can file yung mga dokumento, kumpletuhin nyo, yung mga, kung may mga ebidensya kayo, you attach it, tapos ipa-receive po ninyo yung kanyang dokumento, affidavit, tapos po dapat notarize po yan sa ating Central Receiving Unit. At pag mayroon na po yan, ang ating pong opisina ay aksyon. Yan po ang pinakaproseso na gagawin natin. Rest assured po tayo ng ating Bureau of Immigration ay tutulong po sa inyo. Salamat, sir. Sir Rapi, maraming salamat po dahil na-aksyonan na po ang nirereklamo ko laban kay Kim Taiwan. Ganun din po sa mga bouncer. Nakapag-file na po ako ng kaso. Nakapunta na po kami sa immigration, sir. Maraming salamat po sa tulong ninyo sa amin. Gumaan na po yung pakiramdam namin, lalo na sa mga therapist ko. Yun po. Maraming salamat po, sir. God bless po sa inyo, sir. Salamat po. Thank you.